Hello po. Ako po napili nilang mag-homily, wala na pong may gusto. Sa ating pong tagapanguna ng ating banal na pagdiriwang, ang rektor at kora paroko ng unang minor basilica ng Diocese ng Antipolo, ang minor basilica and parish of St. John the Baptist, Father Rowie Reyes, ang rektor ng bagong basilica ng Diocese ng Antipolo, ang minor basilica and diocesan shrine parish of St. Paul of the Cross, Father Vic Flores, ang mga rektor ng iba't ibang mga dambana sa ating diocese mula sa Diocesan Shrine of Our Lady of Light, Father Sandy, mula sa Diocesan Shrine of St. Mary Magdalene, Father Jeff, mula sa Diocesan Shrine of St. Clement, Father Ali, at ang Vicar Parain ng Vicariate of Our Lady of Peace and Good Voyage, Father Joey, sa ating lahat na nagmula sa iba't ibang mga dambana at basilika, isa pong mapagpalang at mabiyayang araw sa inyong lahat. Isang malaking kagalakan sa ating diocese. Nagkatipon-tipon tayo mula sa iba't ibang mga tahanan ng pananampalataya upang magsama-samang magpasalamat sa dakilang regalo ng Diyos na ipinagkaloob muli sa diocese ng Antipolo. Ang paghirang sa simbahang ito bilang isang minor basilica. Hinahanap ko lang po yung homily ko. Minsan, mas delikado pa ang mga madasalin kaysa sa mga hindi nagdadasal. Minsan, mas nakakatakot pa ang mga nasa loob ng simbahan kaysa sa mga nasa labas. Bakit? Kasi baka akala natin dahil nagsisimba tayo, dahil naglilingkod tayo, o ako kasi pari ako, o kaya tayo kasi nasa basilika ako, nasa dambana ako, mas banal na ako kaysa sa iba. Mas mahusay na ako sa iba. Mas maganda na yung simbahan namin kaysa sa iba. Baka habang tumataas ang katungkulan, dumadami ang titulo, bumababa naman ang pagmamahal. Habang nagiging abala tayo sa mga ginagawa natin sa ating pamayanan, sa ating simbahan, unti-unti naman tayong napapalayo sa Diyos. Pwede pala yun. Marami kang ginagawa sa simbahan, pero napapalayo ka sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ka sa Diyos napapalapit, sa iyong sarili na lang. At habang dumadami ang titulo, sa halip na maging instrumento, tayo na lang ang nagiging sentro. Ang Pariseo sa mabuting balita, nagdadasal. Sabi niya, "Salamat Lord, kasi hindi ako katulad nila." Ang naririnig niya lang, sarili niya. Ang nakakadinig lang sa kanya, sarili lang niya. Pero yung makasalanan, tahimik, nakayuko, umiiyak, dumadagok sa kanyang dibdib, at siya ang pinakinggan ng langit. Kapatid, hindi porket marami kang imahen sa inyong bahay, malalaki, magagara, magaganda, mas malapit ka na sa Diyos. Hindi porket araw-araw kang nagsisimba, safe ka na. Hindi. At hindi porket nagsaserve ka sa simbahan, mataas ang katungkulan mo sa simbahan, mas banal ka na kaysa sa iba. Hindi. Tayo din. Hindi porket tayo'y nasa isang minor basilica, hindi porket tayo'y nasa international shrine, nasa isang national shrine, nasa isang diocesan shrine, masigit na ang ating simbahan, ang ating komunidad, kaysa sa iba. Kasi baka tayo
Hawak-hawak nga natin lagi ang mikropono, pero tinatakpan mo naman ang mga kasalanan mo. Baka habang taas kamay kang umaawit kapag misa, pero ang puso mo naman puno ng inggit at galit. Baka habang sinasabi mong, salamat sa Diyos, wala ka namang malasakit sa mga naghihikahos. Alam niyo po, sinabi ko dati kay Father Vic, tsaka sa mga kasama niya, aminado tayo, minsan ng simbahan na ito, maraming bashers. Maraming mga nagsasabi, ay hindi dapat yan maging minor basilica. Bakit kinoronahan yan? Pero sabi ko nun kay Father Vic, kung meron pong simbahan na talagang basilica kung tatawagin, ito. Dahil alam nyo ba, ang simbahan na ito ay pwedeng maging huwaran ng iba't ibang mga minor basilica at mga dambana dahil sa kanilang pagkakawang gawa. Meron silang napakagandang livelihood program na nakakatulong sa lalong mga higit na nangangailangan ang Ephata. Tayo din ba sa ating mga simbahan kaya ding umabot sa mga dukha, sa mga higit na nangangailangan? Ako din po ang nasa social communications. Madalas ako rin ang nasa frontline ng pagbabasa ng mga negative comments na tinatanggap ng ating diocese sa iba't ibang mga netizens na akala nila sila'y mahusay, mas banal kaysa sa atin. Kung paano nilang laitin ang ating diocese, ganun-ganun na lang. Pero bakit nga ba dumadami ang mga koronada? Bakit nga ba dumadami ang mga dambana? Dumadami ang mga basilika sa diocese natin? Hindi para maging mayabang tayo. At wag na wag niyong iisipin yan, na para maging mayabang tayo, na para lamang tayo sa titulo. Dahil katulad niya ng lagi kong naririnig sa aking mga nakaraang rektor na nakasama, ang pagiging basilika, ang pagiging dambana, hindi lamang titulo. Ito'y responsibilidad. Aanhin mo ang mga titulo kung di mo naman kayang umabot sa mga tao. Aanhin mo ang mga titulo kung di mo kayang maglingkod sa kapwa mo. Aanhin mo ang mga titulo kung hindi mo nahihikayat ang bawat makasalanan na magbago. Aanhin mo ang titulo. Kaya yan din ang layunin sa atin ng ating mahal na obispo. Ilapit ang Diyos, ang biyaya ng Diyos sa mga tao. Kaya tayo nagkakaroon ng mga basilika, ng mga dambana, ng mga koronada para mas maranasan ng mga dukha ang awat pag-ibig ng Diyos. Di ba? Tungkulin ng mga basilika at dambana, ipalaghanap ang awa at biyaya ng Diyos. Kaya iyan ang dapat nating ginagawa. Sabi ni Sirach sa unang pagbasa, ang dasal ng dukha ang umaakyat sa langit, ang panalangin na mapagkumbaba ang pinakikinggan ng Diyos. Kaya kung gusto mong marinig ka ng Diyos, huwag boses ang taasan mo. Ibaba mo ang puso mo. At baka sa pagyuko mo, doon niya maririnig ang iyong pagsamo. Mata sa langit, paa sa lupa, at sa gitna, pagmamahal sa kapwa. Kasi sa dulo ng lahat, ang tatanungin niya, hindi kung gaano ka kadalas na nasa simbahan, kundi kung sa bawat pagsisimba, natuto ka bang magmahal kahit mahirap, kahit nakakapagod? Kasi sa dulo ng lahat, ang tatanungin niya, hindi kung gaano ka kadalas magdasal, kundi kung ilang beses kang naging sagot sa panalangin ng mga kapatid nating
nangangailangan. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magdasal. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magsimba. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magdebosyon. Maganda yan. Tama yan. Dapat yan. Pero paalala lang, sayang ang pagpapala kung sa kapwa mo, di ka na nga nagiging biyaya, nang hahamak ka pa. Pinapakita mong mas magaling ka, mas banal ka, mas mabuti ka.